Second to the last day sa Vietnam. We-withdraw ulit tayo. Saan nga ba tayo pupunta? Parang hindi dito yung daan. Kala ko matatandaan ko lang kung saan yung stig yung mga vendors nila dito. Tanay nyo yung nila, yung sidewalk. Naka-incline talaga. Part na talaga ng culture nila na yung mga motor. Tapos normal lang na i-park siya sa sidewalk. Kaya yung mga gutter nila, instead na 90 degrees yung edge, dito talagang incline siya para madaling irampa. Game na, breakfast naman. Dito tayo magre-breakfast sa Pan Chu Trinh. Let's go. Dami nagpo-photoshoot dito sa palengke. Ang cute naman ng mga askal dito. Isang liko na lang. Hanggang na tayo. Hopefully worth it. Pero sa bagay, kahit ano bagong kainin, worth it. Morning. Morning. Worth it kapag bagong experience, mapa hindi masarap or masarap. Ganda na. O, diba? May sense na tong video na to. Worth it lahat ng bagong experience. Okay ba yung idea na yun? Nandito na lang, somewhere dito. Wait lang, baka nasa Eskinita ulit. Eskinita Gaming ulit tayo. Ito kaya yun? Pag maraming tao, ay ito nga, ito nga yun. Daming tao. Mga auntie ang nagluluto. Hindi ko alam kung anong bibilhin. Best seller na lang. Yan ang menu nila. Có 3 con rau để cho mấy luộc hả rau. Ba trái gì không nè. Legit. Mukhang mapapalaban ng tiyan ko dito ha. Oh, yan ang pestuhan. Pestuhan natin. Tapos nandito tayo sa gilid ng poste. Sa ilalim tayo ng poste. Parang legit. Nakakatuwa din sa kanila dito. Sobrang tambayan yung sidewalk. Kaya pero positive yun eh dahil tambayan yung sidewalk. Ang lawak ng sidewalks nila dito. Pwede mo nga i-bike eh, although walang nagpa-bike sa sidewalk. O ano, parang ako hindi na nag-bisikleta dito. Thank you. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta, ay ko putang na init. Huwag nyo nga hawakan na init. O nga pala, pinapapo yan. Tanga. May veggies. Ano ba ang tawag dito? Ito ba, pan mi ba ang tawag nila sa bread na to? Pero stick, parang sabi to. Tignan natin kung anong meron. Ito cheese daw to eh. Cheese, ito tomato sauce. Meat. Gagawa ka ng iba-ibang palaman. Siyempre, picture muna. Meron siyang parang chicken meatball, may cheese, may egg, may ano ba to? Mainit pa. Spam? May chili. May mayo sila para panilagay mo sa bread. Tomato sauce siya, may mga beef, cilantro. Mahilig sila sa cilantro. So, ganito ko siya nakita. Kainin. Narinig mo? Oh, gulat. So, open mo siya. Di ko sure kung ganito yung tamang way, pero ganito yung ginagawa ko. Pwede mo lagyan ng mayo. May mayo sila dito. Tapos, panglinis lang pala to ng something. Lagyan natin ng konti ng lahat. Kasi naman tayo, parang cone. Lagyan natin ng hotdog. Lagyan natin ito. A little bit of everything. Parang Vietnam. It has a little bit of everything. Lagyan natin ng cheese. May cheese siya oh. Ayun oh. Sarap. Sarap ng tomato sauce niya. Sarap ng bread. First time pong makakain niya.
bread na banh mi. Solid. Yung sabaw niya parang sabaw ng sa cup noodles. Pero mas next level. Ayan. Sheila, mahal. Nilista mo to, pupuntahan natin to ulit. Ano to? Toyo. Pero parang hindi ko na kailangan ng mga ano eh. Siguro ito, chili sauce kung gusto yung medyo maanghang. Meron din sila nitong chili. Pero medyo nadala ako sa maanghang kahapon. Alam nyo na ang aking ibig sabihin. Pickled. Sarap, parang bitin ka sa isa dito. Sa isang bread. Sapa. Parang ayoko siyang, yung ibang siyang ginagawa, iba-ibang sandwich. Kada bread, lalahat nila to. Tapos tsaka nakakainin. Tapos yung next na bread, hotdog lang. Yung next na bread, itlog lang. Next na bread, cheese lang. Iba-iba. Pero parang mas trip ko na lahat. Sama-sama. Tsaka cheese, syempre. Dapat may cheese. Parang yun ang pang panapos yung cheese eh. Oh, Jzar, pumunta ka na dito, makakarami ka ng episode. Sarap ng bread. Parang solved na ako dito kasi ba magda-diet ako. Solved na ako sa isang bread. Pero ngayong trip na to sa Vietnam, kapag gano'n, napupunta ka na sa foreign country, na hindi mo naman alam kung makakabalik ka pa ulit, ka na mag-diet. 50% ng experience mo dun sa lugar na yun. Or tsaka ng culture sa pagkain. Yeah. Ano yung kumakalat? Punas mo sa bread. Yun ang technique. Wala silang tissue. Ang tissue nila pang ending eh. Pang tapusan na. So pag wala ka mapunas, punas mo sa bread. Para talaga yung sabaw yung alam mo yung pinakahuling sabaw ng cup noodles. Kaya ang sarap niya. Kasi nandun lahat yung lasa. Approve dito sa kung ano man ulit yung name. Hindi lang tissue. Wipe talaga. Gusto ko lang pala ipakita sa inyo kung ano nang nasa harapan ko ngayon. Ayan. Kapapark lang. Solid yun. Sabi ni Kuya yung nagtitinda kanina doon. Family recipe daw talaga nila yan. So matagal na yan. Years na daw. Kaya siguro yun nga mga tita yung mga tita yung mga auntie yung nagluluto kasi lumang recipe na ng family daw nila yon. Yun ang heavy breakfast kung halimbawang may mahabang araw ka, yun maganda dun. Tapos sa gabi, pang relax yung sabaw, di ba? Ito daw ang orderin ko, sabi ni bosses ko. Ha? Lagay ko lang agad. So sizzling daw to, mainit. Kanina napaso din ako eh. Luto ang wagyu. Tapos na. Tama ba dinadaan ako? Kape naman. Kape tayo. Try this special, Isel. May coffee. Daming tao, no? At nakatambay. Tapos pungko-pungko. Tama ba ang term ko? Pungko-pungko. Yung mga upuang maliliit. Maliit na bangko. Pungko. Medyo awkward kasi may makita yung mga tao sa likod. Tatakuran na lang natin. Ganyan. Para hindi sila kita. Hindi nyo rin kita yung lugar. Libreng tsaa. Actually, mahuhaw ako. Hindi siya tsaa actually. Tubig siya. Tubig na infused ng something. Parang ang onti, no? Parang lugi ka sa kape. Parang kalahati yelo. Pero may magic yan. Oh, di ba? Puno na siya. Kaya wag muna kayong magre-reklamo. Baka mapahiya kayo. Haluin nyo muna. Kasi yun yung una kong reaction eh. Sabi ko, bakit yung sa mga katabi ko ang dami? Tapos yung sa in-order ko ang konti. Tikman natin ang gatas ng Whistle. Wala, lasa kape. Hindi ako masyadong magaling mag-identify ng mga difference ng lasa pagdating sa kape. Sa akin, okay na yung mga murang kape kasi hindi ko naman ma-distinguish yung pinagkaiba. Pero may mga iba na sensitive talaga yung panlasa nila. Kaya gets nila kung bakit mas mahal yung ibang kape.
Ako hindi ko gets. May coffee shop dito sa baba namin. Ang mahal pala nung binili kong coffee kanina. Hindi ko gets. Mukhang uulan. Di ba sa atin pag uulan, para hindi matuloy yung ulan, nag-aalay tayo ng itlog. Dito sa Vietnam, ito ang ginagawa nila para hindi umulan. Mga sili. Sili ang kanilang pang cancel ng ulan. Hula ko lang ha. Hula ko lang. Kasi before din ng event, nung kailan, may ganito sila oh. May mga parang offering. And we're done. I think almost done na. Kompleto na yung lahat ng content. Since dinner time na rin, try natin mag food trip pa rin syempre. Yung mga masarap dito. Kay Seitan. Seitan. Dito tayo madaling intindihin yung presyo. Buy 5, get 1, 30k. Ano yun? 25k each o 25k lahat na? Per stick pala yun. Mayroon 25, mayroon ano. Ayo. Lấy màu xanh, xanh nhé. À, xanh. Sila octopus. Thank you. Yan ang mga napili natin. Panalo tong cheese. Chicken ata to. May sauce siya eh. Matamis nga suka. Pero hindi siya katulad nung sa atin eh. Iba eh. Crab. Crab balls. Kita ba? Ito daw beef ang laman. So far yun yung pinakaayaw ko. Yung dahon kasi medyo herb yung lasa. Ito, hindi ko alam kung squid ba to or octopus. Sarap. Poke. Ito, poke. Ang mushroom to. Ito pala, hindi pa natin nakakain. Parang chicken. Parang longganisa. Half them. Lahat masarap. Yung tinatawag nilang Saigon Riverside. Guys, ko. Daming crowd. Ay, nagpatak pa nga.